Ibinunyag ng Bureau of Immigration na eroplano at hindi bangka ang sinakyan ni Alice Guo o Guo Huaping papuntang Malaysia. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po, Ma'am Dana. Si Maris po ito, live po tayo sa Unang Balita. Good morning, magandang umaga po. Alright, una po sa lahat, paano niyo po natuklasan na eroplano pala at hindi bangka ang sinakyan ni Alice Guo o Guo Huaping paalis ng Pilipinas? Yes, medyo extensive po yung pag-check ng records natin ng ating pamunuan. Tiningnan po lahat ng mga manifest ng mga umalis po ng bansa. Mula July 1 up to 20, doon po sa mga formal at saka doon po sa mga nagsumite ng kanilang mga manifesto. Wala po doon ng mga biyahe si Alice Guo. At nakita po doon sa records in Malaysia na pumasok po siya sa Kuala Lumpur International Airport. So, ibig sabihin po, eroplano ang kanyang tinahak. When we confirmed with our counterparts tungkol doon sa Sabah, allegedly, nadating niya ng the day after niya pumunta ng Kuala Lumpur, there was no record of that said arrival. Kaya po tinuturing natin na hindi po totoo, counterfeit po yung sinasabing Sabah na arrival na yon. Saang airport daw sila dumaan at bakit wala pong record nung umalis sila rito? Sa ngayon po, yun po ang binabacktrack natin upang malaman po. Kasi nakita natin, na-confirm natin na via aircraft ito dumating ng Kuala Lumpur International Airport. So we would, medyo na-narrow down na natin yung mga pagpipilian at we are in the process of coordinating po with our counterparts in Malaysia upang makita po yung mga manifesto naman ng mga flights na dumating po during that period in Kuala Lumpur. Backtracking po tayo ngayon. Doon po sa pag-aanalisa natin, mukhang hindi po ito sa isang major international airport or seaport umalis itong si former Mayor Alice Guo. We believe that she might have used a private airstrip upang illegal po na makaalis ng bansa without the knowledge of authority. So lilinawin ko lang po, kapag private airstrip yon, wala pong mga immigration officials doon? Kapag private airstrip po, usually ang nag-handle po niyan is a ground handler who informs and gets the clearances from the different government agencies. Kung private airstrip po yan, i-inform po ang CIQ, Customs Immigration Quarantine, to conduct inspections prior to the aircraft departing. Apart po from that, they're also getting other clearances for the take-off of the aircraft. So maaari po nangyari, hindi in-inform ang CIQ at illegal po na nag-take off itong aeroplano. So hindi in-inform yung mga taga-Bureau of, yung sinasabi nyo nga po, hindi in-inform itong mga officials na ito at hindi naman sa kasabwat din ang mga opisyal ng gobyerno na yon? Sa ngayon po, hindi pa po tapos yung investigation. Sa ngayon, wala pa po tayo nakikitang links na meron po siyang mga kasabwat, particularly with immigration. But the investigation is still ongoing, so we will see later. At least malinaw po ngayon na kalahati ng storya ni former Mayor Alice Guo ay invalidated already. And we would be able to know the other half siguro in the next few weeks. Natukoy na po ba ninyo, ma'am, kung sino yung may-ari na eroplano at iba pa niyang mga kasama sa flight? At maharap din ba sila sa reklamo dahil sa hinayaan nila makaalis yung mga Guo kung sakasakali? Yes, sa ngayon po it's too early to tell kung sino po yung mga kasama at yung mga kasabwat. Pero definitely haharap din po sila sa patong-patong na kaso. Kasi they aided a fugitive na makaalis po ng bansa and through illegal means. Hindi po yan mag-isa. Miss Maris, naniniwala kami na hindi pwedeng mag-isa lang ang tumulong sa kanya or walang may alam, kagaya po ng kwento nila na sneakily they rode a boat and then wala pong nakakita, wala pong mga tao sa paligid, walang tumulong sa kanila. That's quite impossible dahil may piloto, may crew, may mga tao doon sa paligid that would have seen or allowed the departure of that aircraft. So definitely, it's not just one person. There is a group of people that assisted their departure
And that's what we're trying to find out. Kumusta naman po yung monitoring ninyo kay Wesley Guo? Nasaan na siya ngayon at susuko nga ba talaga siya? Sabi niya, hintayin daw niya yung abiso ng kanyang kapatid na si Alice. Yes po. Wala pa pong updates galing sa counterparts natin tungkol kay Wesley Guo, but nakamonitor po tayo. We're hoping na maibalik po siya agad-agad din in the same manner as naibalik po itong si Sheila, si Cassandra, at saka si Alice Guo. Pero actively pursuing naman kayo kay Wesley? Yes, still ongoing pa po yung pag-pursue sa kanya. Base raw po sa records ninyo, mahigit 20 beses pumasok sa Pilipinas naman itong si She Zhijiang, yung nagsabing Chinese spy si Alice Guo. Kailan siya pumunta sa Pilipinas? Ang huli po niyang travel dito is, kung hindi ako nagkakamay, 2020. He stayed here for a few days. And prior to that, marami po siyang in and out of the country. At matanong na rin na po namin na Ma'am Dana, no, narito pa ba sa Pilipinas si dating presidential spokesperson Harry Roque? Maiba tayo ng topic muna. Yes, sa ngayon po, wala po tayong record ng any recent travel po ni former spokesperson Harry Roque. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga po. Thank you and good morning. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.